Mga sacrifices na ito po'y ginaganap sa templo. At sa templo po, puro po paghahandog ang ginagawa dyan para maintindihan po ninyo. Kung gusto mong, kung pag ikaw ay may kasalanan, kinakailangan mo magdala ng hayop. Depende yan sa laki ng iyong kasalanan. Kung maliit lang ang iyong kasalanan, kinakailangan bumili ka ng tupa. Kung masyadong malaki ang iyong kasalanan, bibili ka ng toro, ng bull. Malaki. Okay? At lalo na kung mayaman ka, yung sobra-sobra, para ito ay maging katanggap-tanggap sa mata ni Yahweh at sa halimuyak, no, ng pang-amoy ni Yahweh. Ganyan po yan. At alam po ba ninyo mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, itong templong ito ay puro paghahandog. Bukod pa po doon sa mga personal na paghahandog nitong mga taong ito na humihingi ng kapatawaran, nagbigay po ng anunsyo at command ang ating Diyos na doon sa loob ng tabernakulo na yon na handugan, okay, ng templo ng Diyos, kinakailangan daw po na sila din ay araw-araw magbigay ng isang espesyal na pag-aalay upang yung alay nito, upang yung pong buong Israel ay manatiling katanggap-tanggap sa mata at pang-amoy ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid ko. Tokobetsu, pero pa'y personal. Sabi po noon sa Exodus, okay, para makita natin to. Chapter 29, verse 41 hanggang 43. Ito pong sabi ni Yahweh, offer the other lamb in the evening. So pagkatapos ng paghahandog ng lahat ng mga tao ito, merong isang tokobetsong oras sa gabi. At oras na ito ay para sa paghahandog ng isang napiling hayop, okay, para naman sa pananatili ng Diyos sa kanyang presensya sa buong bayan ng Israel. Tuloy po natin. Along with the same offering of the flour and wine as in the morning, it will be a fragrant offering to the Lord. Nakita po ninyo? A fragrant, again, we're talking about smell here. Fragrance, pinag-uusapan natin dito. Kapag daw sila nag-alay, okay, ng batang tupa sa gabi, on that particular hour, in the night, sabi niya gano'n, it will be a fragrant, sabi niya gano'n, it will be, sabi natin, a fragrant offering, sabi ng salita ng Diyos, to the Lord, an offering made by fire. Alam natin yan, sinunog yan. But this is to be a daily burnt offering. Araw-araw, okay? Given from generation to generation. Offer it in the Lord's presence at the tabernacle entrance, where I will meet you and speak with you. I will meet the people of Israel there, and the tabernacle will be sanctified by my glorious presence. Sabi niya gano'n, parang sinasabi rito ni Yahweh, kung gusto niyo parati kong kinakatagpo ang pangangailangan ninyo, kung gusto niyo parating nakikita niyo akong sumasagot sa pangangailangan ninyo, at nararamdaman ninyo ang presensya ko sa bayan ng Israel, huwag na huwag kayong makakalimot na mag-alay, okay, sa akin ng isang mabangong samyo sa aking harapan. Ito po ang sabi ni Yahweh. Now, sa panahon natin ngayon mga kapatid, wala na po tayong templong katulad nito. Amen? Pero malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos that we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Now, tingnan po natin ito mga kapatid. Knowing now that your body is the temple of the Holy Spirit, ibig sabihin, kapag itong katawan na ito ay nagkakasala at ikaw ay mayroong nananatili sa kasalanan, ang sabi ng salita ng Diyos, tingnan niyo, balikan natin yung kondisyon ng Lord dun sa lumang tipan. Dahil tandaan natin, ang prinsipyo ng Diyos hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Mayroong pagbabago sa kapamaraanan, pero ang prinsipyo nananatili. Yan ang tandaan natin, kaya inaaral pa rin natin ang prinsipyo ng ginawa ng Diyos sa lumang tipan. Sabi ng salita ng Diyos sa lumang tipan, kung gusto niyo manatili ang aking presensya, kung gusto niyo marinig ninyo ang aking tinig, kung gusto niyo sagutin ko ang pangangailangan ninyo at patawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan, kinakailangan kayong mag-alay ng masamyong halimuyak. Tama po ba? Okay? Now, sabi ko nga po ngayon, tayo po ngayon ay templo. At paano mo ngayon magagawa ang iyong sarili? Hindi naman natin pwede mag-aalay tayo ngayon ng mga hayop. Okay? Hindi na rin natin pwedeng gawin yon. It's no longer applicable.
Tingnan natin, ang dapat natin gawin, dahil tayo ay templo ng Banal na Espiritu, paano mo ito malilinis? Ito ay sa pamamagitan ng ng dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. At para malinis itong templong ito, all you need to do is to have or to make a genuine repentance to God. All you need to do is to say, God, I'm sorry, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Kung nung araw, dugo ng hayop ang nagpapalinis para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos, ngayon, dugo ng ating Panginoong Hesus ang kinakailangan mong ipanlinis sa puso mo. Dahil tayo ay templo, kinakailangan ang gagawin mong sabon dito ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang kinakailangan mong gawin dito ay manampalatayang muli sa ating Panginoong Hesus, ibalik mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya, siya ang pagpukusan mo ng iyong pananampalataya, paglilingkod at pag-ibig, sapagkat yun lamang ang tanging paraan para ikaw ay maging katanggap-tanggap muli sa mata at pang-amoy ng ating Diyos. Okay? Katulad na sinabi natin kanina, kung gusto ninyo, sabi ni Yahweh, kung gusto ninyo kayo ay maging katanggap-tanggap sa akin, mag-alay kayo. And araw-araw mga kapatid ko, you need to always confess your sin. Katulad ng sinabi rito ni Yahweh, gusto ko araw-araw nagbibigay kayo ng alay na handog. Tama? Okay? You never stop asking God for forgiveness. Dapat parati tayong aware po doon mga anak ng Diyos. Huwag nating iiwasan na tayo po ay hindi makahingi ng tawad. Ulitin ko, ang totoong paghingi ng tawad ay paghingi ng sorry. That's the first step. At pagkatapos nun, pagtalikod na at iiwanan mo na yun. Yun ang kakumpletuhan. Okay? Because repentance, okay, is confession plus action equals repentance. Okay? Pagka-confession lang without action, okay, hindi po yan ang totoong repentance. Tingnan natin ang ating mga sarili niyan, mga kapatid ko. Okay? Tayo po ba, mga kapatid ko, ay naglilinis ng ating templo? Kinakailangan nating linisin ang ating mga templo. Tandaan natin, okay? Sabi nga, hindi na tayo ngayon dapat katulad ng dati, ng lumang tipan. Hebrews 7:27, sabi ko, He does not need to offer sacrifices every day like the other high priests. They did this for their own sins first and then for the sins of the people. But Jesus did this once for all when He sacrificed Himself to the cross. Okay? Nandiyan ang ating Panginoong Jesus, always ready, 24/7. Pagka humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at totoong ikaw ay talagang nagrepent, mga kapatid ko, ito po ay, kayo po ay tatanggap ng paglilinis ng templo ninyo. I think it's about time. Check natin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Sapagkat malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos, He will not dwell, He will not meet His people kapag ka ang templo ay marumi. Amen? Okay, tandaan natin, tayo po ay nangangalingasaw sa ilong ng Diyos kung tayo po ay nananatili sa kasalanan. 1 John 1:9, sabi po ron, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. All you need to do is to confess your sin. True repentance of sin is a sweet aroma, okay, of holiness before God. Sweet aroma.